Ay, magandang gabi mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Salamat to sa dumadagdag na subscriber, no? Maski pa konti-konti, okay na yan. Basta masaya tayo, mga friend, di ba? Bigay lang ko tayo reaction dito, no? 12 hours ago ho ito. At meron naman hong 36,000 views. Balita po ito ng UNTV News, no? Davao Police, nilinaw na hindi nila pinoprotektahan si Kibuloy. Pakinggan natin yung Davao Police. Nilinaw ng Davao Police na hindi nila pinoprotektahan o itinatago ang religious group leader na si Apollo Kibuloy, kaya hanggang ngayon ay hindi pa rin ito nahuhuli. Ayon kay Davao City Police Office spokesperson Police Captain Hazel Caballero, hanggang monitoring lang umano sila hanggat wala pa silang natatanggap na warrant of arrest o koordinasyon sa Senate Sergeant at Arms. Hataw Balita ngayon! Ang importante gud ma'am namin gunitan nga papel o sa may magkanda ko ka ng para dili ko mahulog nga illegal nga mo ang aksyon nga gibuhat sa Davao City Police Office. O ang Sergeant at Arms wala na receive any coordinations. Kaya basi nagtuo sila nga among gitaguan, wala baya yun. Dumipensa naman ang Pro-11 sa pambabatikos ni ACT Teacher Party List Representative Franz Castro na blanco pa rin sila sa kanilang hanay kahit may access at pondo naman sila sa intelligence fund. Hindi naman natin pwedeng sabihin na blanco. Ang masabi ko lang is hindi din ako privy sa information ng intelligence unit na hindi lang naman ng Philippine National Police but the whole intelligence unit na nag-work sa Davao Region. Sinabi rin ni Police Major De La Rey na maaari rin umanong wala na sa Davao si Kibuloy. So, naka-ready naman tayo in anytime pag mag-coordinate na po sila ma'am. And then, ano din naman na ready din naman kasi na si Pastor Kibuloy is wala sa Davao Region. So, anywhere in the Philippines din siya. So, kung mag-coordinate din si Sergeant of Arms sa ibang lugar, Anak ng pating. Davao. Ganun na lang ba yun, mga friend, no? Pambira. Para sinabi ng Davao Police na suntok sa buwan kayo rito, mga boss. Para wala yan malamang mga friend. Magaya lang to kay Bantag. Malamang sa alamang, ha? Nung aaresto niya si Bantag, wala na sila makitang Bantag. Pero nung wala pa yung warrant of arrest ni Bantag, naggaganon-ganon pa si Bantag sa Baguio eh. Oh, may rally-rally pa, nakasakay pa sa kabayo, di ba? Pagbagsak mo warrant of arrest, wala nang Bantag. Kaya ito rin, oh. Wala. Pag ganito lang mga friend, pagtatawanan lang talaga nila Kibulog to, na niladigong tong mga to. Tong nangyayaring ito sa gobyerno nitong si Marcos. Totoo. Ganun lang ba yun? Paano gagawin ba pag-aresto dito? Anong klaseng pag-aresto ba gagawin? Yung bang ano? Kaya sabi ng pulis, baka wala na rin dito yan eh. Kaya mabuti pa makipag-coordinate sila sa ibang mga police station sa Pilipinas. Sa ibang lugar sa Pilipinas. Taragis, buong Pilipinas, sa dami ng pera ni Kibulog. Taragis, nakakatuwa, no? Wala bang, hindi ba pwedeng style nung panahon ni Digo? Walang imposible, maski na madaling araw, ise-serve ang arrest warrant mo. Search warrant ba yan? O warrant of arrest ba yan? Basta isi-serve. Yun nga kay di ba? Yun yan, Abuera Mayor Espinosa. Nakakulong na, sinerve yung warrant of arrest. Ay, yung search warrant yata sineserve. Ewan ko, anong warrant yun?
Nanlaban eh. Nakakulong na nanlaban. Patay ah. Nakakatuwa to mga boss. Nakakatuwa, nakakabuisit. No? Yung kay Paruhinog. Oh. Sinerve yung search warrant yata yung sinerve, di ba? 2 bahay, pinasok. Nila Espinido. Oh. Na-serve. Oh. Patay nga lang yung sinervan. Tapos, yung Nova Paruhinog, ito nakakulong. Life imprisonment ang naging sentensya. Oh, na-serve. Oh, di ba? Mayor pa yun, ha? Matibay yun, Paruhinog, di ba, mga boss? Eto, peking pastor lang to. Hindi ma-serve ng warrant. Anak lang, pating. Hindi kaya pwedeng, balasahin yung mga pulis sa Davao, paltan muna. I-distrito sa iba, balasa ba kumbaga, ang loyal din to, klase na salita na itong mga pulis, hindi ni Pastor Apollo Kibuloy, talagang respetado pa rin nila na talagang pastor ang tingin nito sa Kikibuloy. Talagang ang sakit yan ko mga friend pag ito mga ganito klase, no? Nung dati sabi nung pulis, we don't know, we are clueless sa kinaruruan ni Kibuloy. Kaya si Representative Franz Castro. Anong klase, laki-laki na intelligence pan nyo? Hindi nyo, ganyan na sagot nyo. Oh, ngayon dumidipesa naman sila. Oh, na hindi naman namin tinatago eh. Alangan namang aminin yung alangan namang aminin yung tinatago. Ito, Davao Police, nilinaw na hindi nila pinoprotektahan si Kibuloy. Oh. Alangan namang pero sa galaw nila, ang tanga mo naman pag hindi mo pa na-pick up na protektado nila, di ba? Yung kanilang, baka nga miyembro pa ng KAJC ito. Taragis na buhay ito. Sakit utik, Ganon din yan. Paglabas ng warrant of arrest, galing doon sa sinasabing korte, huli niyan. Ganun din naman na nangyari kay di ba? Merong kay Bantag, meron ding warrant of arrest galing sa korte, di ba? Yun nga lang, pagbaba ng warrant of arrest, wala na yung arrest. Hindi na. Sabi niya, baka hindi rin natin alam, baka wala na rin dito si Kibuloy. si Pastor Apollo Kibuloy Baka nasa ibang na somewhere in the Philippines. Kaya makipag-coordinate din kayo sa mga ibang agency, mga police, mga ng police, makipag-coordinate din kayo. Ganun lang ba yun? Mga friend, parang ba? Tok. Si-serve ko yung warrant of arrest, Andyan ba si Pastor Apollo Kibuloy? Bakit? Sabi nung nasa bantay naman ng mga gate Kibuloy. Lalaki ng gate, yung gate ng kingdom, laki. Tamputres, wala siya rito. Aalis na sila. Ganun lang yon. Punta naman sa ibang bahay. Tok. Andyan ba si Pastor Apollo Kibuloy? Wala siya rito. Wala. Ganun lang ba mag-serve ng arrest warrant? Wala kayo sinabi doon sa panahon ni Digong. Pag sinerve yung arrest warrant, madaling araw. Madaling araw kung mag-serve ng search warrant. Alam ko, mga boss, Panginoon, Diyos na ho bahala. Ganyan. Wala Pag ito, wala. Maski pa yung sinasabi ni Rimulya na yung mga na-dismiss na kaso ni Kibuloy sa Davao, nakakita sila ng probable cause at isinampan sa korte, iniintay lang daw any moment, magbababa na ng arrest warrant ang korte para kay Kibuloy. Wala nga yan. Sabi nga ng pulis Davao, baka wala na rin dito yan. Di yun din. Di ba? Dapat, sana, search warrant, tsaka warrant of arrest, sabay nyo na yan. Sigurado namang, pag nagtumatok-tok-tok lang kayo doon, sasabihin lang, wala si Kibuloy dito.
Dapat halugugin ninyo yung, yung mga pwedeng pagtaguan ni Kibuloy sa Davao. Kaya po, kung gano'n lang ang gagawin ninyo, wala na uyaan. Oo, wala na nga yan. Kaya yan, yung mangyayari dyan, para si Bantag. Parang kukuya-kuya-kuy lang. Namatay na si Sulweta, sabi nga ni vlogcaster. Ni isang segundo, hindi nakatikim ng parusa. Mantakin nyo, hindi raw nila tinatago si Kibuloy, hindi naman nila pinoprotektahan. Sabi ng pulis, hindi raw nila pinoprotektahan. Alam nga naman, aminin mo. Pero sa galaw mo, wala. Mantakin mo, nung unang statement na itong pulis clueless daw sila. Parang wala silang kaya nagalit si Pras Castro, paulit-ulit naman ako. Ngayon, iba naman. Baka wala na ikadito. Pagkulab na tayo, buset. Ay, dagdag pa. Para mahaba-haba naman. Meron ng mga balita na ang survey, mga friend, nalagpasan na raw ni Tulfo, si Sara Duterte, sa survey, no? At 34, 33 yata, ganyan, something. Si BP Lenny, 11 daw, pan-tersera. Kung baga sa karera ng kabayo, naglulutsaan yung dalawa. Ay, mga karerista. Pero si BP Lenny, tersero ganun ho nangyayari dyan, no? Madalas kung nangyayari yan, maski si Digong nun di ba? Nasa bugaw, biglang, oops, nanalo si Digong. Ganon, di ba? Kaya alam, basta mag-pray po tayo na sa Panginoon, no? God moves in a very mysterious way, no? Magaling ho si BP Lenny. Hindi ho ako paulit-ulit. Nagagaya niyan, meron ho tayong vlog si Mima Alicia na hinihingi na ang tulong ni BP Lenny na tulungan ang administrasyon ni Marcos dahil yun nga, di ba? May vlog akong ganyan. No? Pero si BP Lenny hindi ho yan napakatalinong tao, no? Oo. At napakalayo pa po niyan. Pinag-uusapan na yan, anak ng patingo. 2028 pa ho yan, ang presidential election. Ang pinagtatakahan natin, kung bakit itong si Sara Duterte, front runner pa rin. Alam na alam ng mga China. Wala naman siyang pakialam sa mga naargabyadong kababayan niya. Basta ang pinoproteksyonan niya, si Kibuloy. Sa China, wala rin siyang pakialam sa West Philippine Sea. Wala siyang pakialam. Di ba? Pero, nangunguna sa presidensya. Anong klase ito? No? Ang survey yata itong Pulse Asia. Yun yata ang survey ng Pulse Asia. No? Sakit sa ulo. Si Tulfo, nangunguna na raw si Tulfo ngayon. Oo. No? Babayaan natin yan. Basta dasal po tayo, napakatagal po. Marami pa pong mangyayari dyan. No? Marami pa pong mangyayari dyan. Nasa tersera pwesto si BP Lenny. Na wala hong intriga kay BP Lenny. Wala ho siyang imik, wala ho siya. Basta siya nagtatrabaho, patuloy siya tumutulong sa mga nasa mababang laylayan, maski wala na siya sa pwesto, no? Ito naman dalawang nangunguna, pabaho ng pabaho. Si Tulfo, hindi ako magtatakang nangunguna yan. Mahahabol talaga yan dahil nga maraming paikot, no? Na siya ay makamahirap at tutulong at marami siyang ini-expose ng mga korupsyon ng gobyerno na hinahangaan naman ng mga pero yun nga, panoorin po natin kung nanonood lang po yung kumbaga sa nanonood po yung tersero yung nasa tersero pwesto, nanonood po yan.
yun hong dating sabi nga, liamadong-liamado na si Sara Duterte, inabutan na ho nung segunda liamado na si Rapi Tulfo, no? Oo, dahil nga ho, pabaho na talaga. O, di ba? Tapos, ipinagtatanggol pa nung kanyang, alam niyo naman yung Duterte ngayon, sa totoo lang, ewan ko na kung bakit. War on drugs ni Baste, si Pulong naman, pinagtatanggol yung kapatid niya, tanga na lang ho talaga ang natitirang naniniwala ho dito na matitino itong Duterte para sa akin, ha. Oo. Garapal na ho yan. Oo. Tapos yung pambalita na secret deal ni Digong nung panahon niya. Oo. Ha? Panahon niya, hindi niya na panahon ngayon. Tsaka yun nga, di ba? Kung ano man yung sabi nga ni Marcos, kung ano man yung deal na pinasok mo nung ikaw ang nakaupo, wala na yan. Tinatabla ko na yan. Sinabi ni Bongbong yan eh. Wala akong pakialam sa deal na pinasok mo. Pero yun nga, maraming nagsasabi na kailangang ipatawag sa Kongreso o sa Senado, at sa Senado, yan si Digong, at para ipaliwanag niya kung anong deal nga yung pinasok niya. O, sama si Harry Roque. Pero dadapat subalit, sa klase ng takbo, malabo pa po sa tinta ng pusit yan. Na maipatawag si Digong. Ewan ko ba, no? Parang si Digong pa rin ang nakapwesto eh. Dahil yun nga, mga bata ni Digong, di man nila mahipo eh. O, Kibulog, di nila mahipo Kibulog. Binaboy na yung Kongreso, binaboy pa yung Senado eh. O, Kangaroo Court, kung ano siya sabi, o, ikaw, Risa virus, talang binaboy lahat eh, di ba? Pero hindi, wala talaga. Ewan ko kung ano tong gobyerno ni, kung paano tong gobyerno ni Marcos. Sa totoo lang, kayo ba? Ano ba sa palagay ninyo, mga friend? Ha? Tama ba si Digong na kayang-kaya niya ang Marcos? Mag-collab na po tayo. Abay, bakit hindi ko masasabing kayang-kaya ni Digong si Marcos? Ilang beses na siyang binaboy sa harap ng kanyang kapatid, ha? Meron tayong presidenteng adik. Putot. Di ba? Na sa pangalan ng PDEA, nakalagay sa listahan ng PDEA yan. Kung dami sinabi ni Digong. Nasa ibang bansa siya, 7 araw doon sa Liwasan Bonifacio. Okay. Bumaba ka sa pwesto. Si Sara, iupo. Wala lang, di ba? Wala. Anyway, tignan natin kung saan pupulutin itong gobyerno na to ni Marcos, no? Ha? Mga boss. Shout out, Lady Sanita. Good evening po, Sir Roque. And to your loving wife po, at sa lahat na sumusubaybay sa programa mo po. Bini Lady Sanita. Lady Sanita ulit, oh. Tama yung sinabi ni ex-secretary Ronald Llamas na itong si Duterte shit ang nag-compromise sa China. Yung barko na lumang barko at yung Sierra Madre, kaya dapat ipa-impeach na katulad ni Gloria Tianak Labandera Arroyo. Huwag susuko ang ating Navy, patuloy na ipaglaban ang ating sariling teritoryo, Pilipinas, laban, sabi. Ladies Anita ulit, Sir Roque. Umiiwas si BBBM tungkol sa ipinangako ni Duterte shit sa China. Ngunit pinatawag ng US President Biden si PBBM para final decision tungkol sa West Philippine Sea. Yan sa Sierra Madre. Di ba? Wala ba magawa dyan? Oo. Kung may secret deal, may secret gentleman's deal si Digong kay Xi Jinping, bakit hindi makipag-gentleman's deal si Bongbong sa mga kaalyado nating bansa? Diba? Para tulungan ng Pilipinas na ayusin yung barko na bulok doon, ma-repair na. Diba? Mas may kalapatan ngayon si Bongbong na makipag-gentleman's deal. Ba? Ewan ko.
Sana nga, oo. Hewan. Sammy AJ, shout out. Karox, sa World War III, ang tunay na kalaban ng US ay China. Paparating na. Oo. Aamoy mo rin ba, Sammy? Ako rin eh. Yan din ang amoy ko. Ladies Anita, ang droga, ang pasimuno lang, ang droga, ang pasimuno niyan, walang iba kundi ang Davao Duterte shit. Si Pulong, asawa ni Botangera Sara, Bongo, sila, lahat ang may gawa, lahat ng droga. Ang mga kalaban ng Duterte pamilya sa droga kapag nabalitaan nila ay automatic pinapapatay nila. Naibalita po yan. Yun nga ang balita dyan, di ba? Yan, tataka naman. Libo-libo na yung namamatay sa Davao. Hanggang ngayon, dyan pa rin kayo nagtutulak. Saan ang gagaling? Kung totoo man yan, di ba? Ladies Anita ulit, Basta itong 2024 na to, ikakaalaman dito. Kung basta lumagpas ng 2024 na may Duterte pa rin na makuloy, na gumugulo dito sa gobyerno ni Marcos, baka nga sabi nga ni Kawali Carbonell, meron hong ginubuong kudeta. Baka ito raw April 10 or to 15, itong mga Duterte, no? Kasi parang no choice na talaga. Talagang guguluhin nila itong gobyerno ni Marcos na to. Sa totoo lang, pag hindi natutong hawakan ni itong gobyerno na to, pag ganyan lang, lahat ginawa na kay Marcos eh. Wala, di ba? Ayan nga, kibuloy lang, di pa ma-arrest eh. Ladies Anita ulit, Dami Sabi, dapat ipasuspend ni PBBM si Baste pansamantala. Kapag hindi ginawa yan, ang pakiramdam ko tutuluyan nilang pababagsakin si PBBM. Para sa aking pakiramdam, hindi ako maka Marcos. Kakamping tayo, Yan din ang pakiramdam ko. Totoo lang. Halo Lalia, shout out. Tama po, sabi niya. Cat Gray, shout out. Kahit anong turo mo dyan, kung anong dapat gawin, papetik-petik lang yan. Ganyan ang mahihina ang kokote. Para tayong nakasakay sa pison, ang hirap iabante. Ay, Cat Gray. Pero tama si Cat Gray, Ladies Anita ulit. Mga kababayan, wag na natin iboto ang lahat ng tuta ni Duterte. Ang mga nasa Senado sa ngayon ang pagdating ng eleksyon, iboto natin ang Dilawan Liberal Party. Sila ang ating kailangan. Mga good track records. Ang mga trapo, ibasura na natin. Huwag nang masilaw sa konting halaga. Isipin yung pangmatagalang magandang kinabukasan. Mahirap kasi yan, Ladies Anita. Oo. Lalo na pagkaharap na nung mga kumukuluan dyan, yung pambili ng ulam at saka bigas. Sa totoo lang. Ladies Anita ulit, At pagkatapos may kasama pang subukan ninyong hindi kayo. Alam namin kung babaliktad kayo, diba? May kasama pang takot. Di wala. Yun ang mahirap Ladies Anita ulit. Good night po, Sir Rox. And to your loving wife at sa lahat ng viewers. Stay safe and God bless po tayong lahat. Matulog tayo na mahimbing. Salamat, Sir Rox, sa good topic na binahagi mo po sa amin lahat ngayon. Happy Easter Sunday. Maligayang Pasko ng pagkabuhay sa ating lahat. Kita-kits tayong huling bukas. Porping Peña, shout out Shout out, Sir Rox. Huwag iboto ang mga China. Sana nga, matagal pa yan Maraming nangyayari. Isang araw nga lang, mayroong mga daming nangyayari. Di ba, mga friend? Ted, shout out, Ted. Ang lahat ng mga kawalang yaang ginawa ng mga Duterte clan sa gobyerno ni BBM, tayong mamamayan ang naiinsulto, nahihirapan at napapahiya. Si BBM parang wala tayong pag-asa dito Ni ayaw tumahol.
Ayaw salingin si Duterte, ayaw salingin ang China. Sino na ang tagapagtanggol ng mga Pilipino sa mga ganitong klase ng tao? Meron pang 3 naglalakihang pugante ng bayan sa lakas ng kapit di mahuli. Anong klaseng mga namumunong ito sa atin? Kailan ba matatanggal ang mga ito sa pwesto? Sus Mario Joseph Ted, ang hirap ng tanong yan. Tanging Diyos lamang ang nakakaalam, Ted. Ted ulit, oh. Hindi weak leader, Karoke. Walang kwentang leader. Ang may kwenta dahil na kwenta ay yung kwenta ng 31 million na lumabas sa bigla ng makina na nagpapanalo kuno sa kanya. Yun lang ang may kwenta. Si BBM walang kwenta. Ay, ulo ni Ted. Librada Ludovico, shout out. This morning po, Karoke. And to all Rocky Warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po, stay safe. Basta sa usapin ng West Philippine Sea, tahimik ang mga Duterte. Sila nga nakipag-ano dun eh. Dami yung topic. Hindi lang ho talaga ako makapag-vlog ng todo kasi nga ho, marami po tayong ginagawa. Ang dami yung talagang magagandang topic. Pero panoorin niyo po marami. Sila Christian Isguera, Attorney Claire Castro, Bunyug, Toto Kausing, Badcaster, marami ho sila. Oo. Magaganda po. David Alvin Mendoza, shout out. Karox, happy Easter po sa lahat. Wala po ako masabi kay BBM kasi wala din siyang magagawa sa mga Duterte. Wala rin siyang magawa sa mga Dutae. Kaya kay Kibaliw na lang po topic natin. Hoy Kibs, darating din ang araw, mahuhuli ka din sa pagdurusahan mo ang mga ginawa mong kasalanan. Baka magaya ka lang din kay Sulweta. Hindi malayo. Friend Shervin Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7 Alcantara, shout out sa inyo mga friend. Friend Amy Bingson, shout out. Dolor Garcia, Belinda Magtangob, shout out din sa inyo no, mga friend. Sabi ni friend Shervin, Christ is risen. Mapagpalang buhay po sa ating lahat, buong Team Rocky Warriors. Sa topic ko po today sa Rocks about Madam Siga, masasabi ko lang po tulad nga palagi mong sinasabi, putik yan. Boma Labs, wala pong maaasahan dyan sa Rocks. Yung sinasabi mo pong mataas na rating, alam naman po natin lahat na pera-pera lang yan. Mga magic na yan. Mamamagic na yan po, diba? Magkaalaman po talaga sa resulta sa susunod na labanan kung tatalab pa po ang kanyang asim sa masa. Wala na friend. Mapakla na. Tuloy natin. Sa mga bulok at nakakadiri pong ganap na ginagawa niya po sa ngayon, pag ang madlang people di pa rin pa po talaga nauntog at tumino ang mga ulirat, Xerox, titigilan ko na po talaga ang pagsusumba. Ba't na ako yung sumba? Ikaw talaga. Wag po protest, magpuprotesta po ako at aantayin ko talaga sa Earth Xerox. Mga buwisit, impong basyang lalayas po muna. Mag-aalis muna ang topak at buwisit at yamot sa mga yawa na kurimaw. Kailan ba kaya kayo talaga tutunawin sa Earth na mga panlinlang, mga dakilang sinungaling at mapagpanggap na mga anak ng halimaw sa banga? Mga leche, chupi. Init ulo ni Tia Deli. Tay tayo dyan. Kat Gray, shout out. Shout out ko na ikaw. Walang mangyayari dyan kay Marcos. Hindi lang weak leader, tanga pa. Patay tayo dyan. Kumbaga sa boxing, naghihintay na lang yan ng kalembang. Uy, Kat Gray, tindi ka rin, Gihintay lang yan ng kalembang. Ika nga lahat ng imbitasyon sa ibang bansa, walang pinalalagpas kahit kasa.
Sobra ka naman, kahit kasalan at koronasyon, dinadaluan. Pero yung problema sa bansa, deadma lang, nagtetengang kawali, parang naghihintay na lang tayo ng Pasko uli. Kaya palagay ko, usapan talaga nila na dapat may team sharing kayo. Nasarapan na si Junior sa pwesto at panay pasyal para umiwas sa panawagan ng mga Duterte. Hayaan na lang natin magpatayan ang dalawang yan. Yan ang bagay sa mga ganid. Napatawa mo ko, Kat Gray ka. Elizabeth Iscare, shout out. Good evening, Xerox. Sabi niya. Ganyan ka traidor yan, digong na yan. At parang ibinenta ang ating karapatan diyan sa West Philippine Sea. Eto at booking na. Isipin nyo ang pinagagawa ng mga Chino diyan, kung paano bombahin ng water cannon ang ating mga sundalo diyan. At itong si Sara, wala man lang masabi at komento dito. At madadalang kapag si Kibuloy ang naapi daw kuno. Kung paano niya ito ipagtanggol, ibang klase talaga itong Vice President daw ng Pinas. Parang naging vice lang para kampihan ang China at Kibuloy na ito. Sabi ni Elizabeth. Totoo yan di ba mga boss? No? Kakahiya, kakapal naman ang mukha nito. Cassandra Daisy, shout out. Happy Easter, Mr. and Mrs. Rocks and Warriors. Atat na atat talaga si Sara Dugas na maging presidente. Nakakatawa si Attorney Claire Castro. May say daw si Sara kay Kibuloy. May say sa basketballistang Amores. May say sa Ukraine war. Pero wasay sa China aggression. Pag may lakad si Sara Dugas, maliban sa sangkatutak na security at vloggers na kasama para hindi siya matanong tungkol sa China. Pero official statement niya, instead na press con para may mga follow-up question, mga press at matatalinong vloggers, huwag ninyong i-cover ang mga official statement yan, Vice President ng China. Bira. Shout out friend Jane Labayna, no? Cassandra Daisy ulit, Si Sara Dugas, may panahon ipagtanggol ang basagulero na basketballista, pero hindi niya ma-call out ang mga Chino na nananakit sa mga Coast Guard natin. Ikaw kaya ang sumakay at sa maliit na barko at yun ang puro basag ang mga salamin na mukha mo dahil sa water cannon ng mga donor mo na China. Kaya mga engot na DDS, eto ba ang pinagmamalaki ninyo? Pati kami damay sa katangahan nyo. Ita ulo ni Cassandra Daisy. Ewan ko ba? Elizabeth Iscare ulit Ito namang anak ng isang mamamatay tao. Ano namang aasahan natin dito? Anak nga ito ng demonyo. At pamilya nga ito ni Satanas. Siyempre, gusto nitong sumikat. Kaya eto, nagsimula naman itong ipairal ang war on drugs, kuno, na ginaya niya ang kill na style mismo ng kanyang ama. Malaking ebidensya na ito na talagang mahilig silang pumatay ng tao. Na ganun lang. Kawawang mga taga Davao. Kaya kapag itong si Sara ang sumunod bilang presidente, wow, like father, like daughter yan. Lahat ng kontrata sa kanya. Baka maubos ang Pinoy dito. Sinabi mo pa. Marcelo Santana, shout out. This coming April daw, Karox, ang coup ita. Sino kayang estupido sasama sa kanila? Marami, friend. Ikaw naman, napakaraming estupido. Kaya nga nanalo si Robin Padilla, number 1 pa, 'di ba, sa dami ng estupido. Baka hindi kaya malagay tayo sa Guinness Book of
world record. The land of the stupid. Patay tayo dyan. Ito. Pepito Duran. Shout out. Tama ka dyan, idol. Kahit sino Duterte, hindi sisipot sa patawag sa Senado. O, di ba? Pepito Duran ulit, oh. Wala nga eh. Oh. Mahina talaga kumilos ang weak president kahit binabalasuba siya. Ayan. Pipito Duran ulit, oh. Dapat, idol, live stream sa public yan ginagawa ninyo para malaman ng buong tao sa mundo. Hindi nga pwede, Pipito, eh. Kung gusto kong habda, eh. Kasi kung minsan, may matawag sa akin na ipopost ko to. Pag sa live, hindi, eh. Di ba? Sino bang ayaw mag-live, di ba? Dati no, nung panahon nitong si Norman Caballo, siya raw yung ano, alam niyo si FLM, yung siya raw yung ang kapatid ni Bongbong Marcos. Yun, nakakapag-live ako noon, mga panahon na yun. Jaime Villapando, shout out Meron na palang secret agreement noong 2016. Bakit binubuli pa rin tayo nung panahon ni Digong nyo? Ibig sabihin, hindi mapagkakatiwalaan yung mga tsekwa na yan. Dapat ibinibiti ng patiwarik yung traidor na burog na Digong nyo na yan. Biti ng patiwarik, hindi ka pa matawag-tawag sa Senado eh. Diba? Ay, Jaime. Pipito Duran ulit, oh. Wala nang pag-asa kung hindi aksyon. Kundi aksyon ang weak leader. Pilipinas, sabay-sabayan kung siya kikilos. Una, Duterte family. Pangalawa, China. Tatlo yung mga senator diehard ni Duterte. O, diba? Ewan ko eh. May pupunta na naman yata si Excellency. Tik yan. Pipito Duran ulit, oh. Huling barahan ni Duterte, China. Honesty ni Sara. Huling barahan ni Duterte, China. Honesty si Sara para maging presidente. Nelson Batalone, shout out. Ang survey ay di dapat paniwalaan dahil ito ay pwedeng maniobra ng survey firm at may mga manok silang politiko na hawak nila. So fair ba yan? Di po ba? Yan pa survey firm ng mga hindi maniobra. Yung eleksyon na maniobra eh. Diba? Dapat nga yan. Di na yung survey na yan eh. Dapat yan, wala na yan eh. Pampagulo lang eh. Diba mga boss? Jaime Villapando ulit, oh. Isang sinasabing preacher sa US nagsabi, sinasapian na daw ng demonyo si Gibbs. Kaya sabi niya, ipagdasal at nang umalis na ang demonyo sa katawan niya. Ganun? Hindi kaya siya ang demonyo? Hindi kaya siya ang demonyo? Ha? Walang sumanib sa kanya. Siya na mismo. Diba? Tangan mo sabihin mong putik yan. Ay, Villapando pa rin, no? Diyos ko po, pinaglulukuban na ng demonyo ang bansang Pilipinas. Ayan. Kailan kaya magigising ang mga Pilipino? Totoo yan. Totoo yan. Raul Villanada, shout out. Greetings, Kuya Rock, at sa buong pamilya. Maligayang Pasko ng pagkabuhay sa inyo. Salamat, Raul. Sa'yo rin, ha? Raul Villanada ulit, oh. Huwag na nating hanapan ng katinuan ng pamilya Digong nyo dahil wala sila nun. Nakakaawa naman ang mga bilib hanga sa kanila. Totoo. Daming kwarta eh. Diba? Raul Villanada ulit, oh. Talaga nga naman sa Pilipinas ay kumulekta ang kas. Talaga naman sa Pilipinas ay kumulekto ang kas ng
sinakulo. Talaga naman sa Pilipinas, kompleto ang cast ng sinakulo. Magmula kay Pilato, Judas, Barabas, Cestas, Herodes, hanggang kay Caiphas. Kompleto. Totoo. Ba? Michelle, shout out Misael. Sabi niya. Matagal na din alam kung sino ang mga taksil sa bansa at ayon sa survey mataas pa rin ang rating nila. Ibig sabihin marami pa rin ang mga mangmang. Ang tanong mo, may pag-asa pa ba ang Pinas? Sorry Karox, kung sa akin lang hindi ko rin alam ang sagot dahil yan din ang tanong ko. God bless. Pares tayo nga rin ng tanong, Misaela. Tayo dyan. Ay, nako. Al-Ulalia, sabi niya, hindi lang mamamatay tao, si Gloria ang makapal. Pero pareho lang sila ni Duterte. Ang maganyang klaseng politiko ay hindi na dapat makahawak ng anumang pwesto sa gobyerno. Mga abusado sila sa kapangyarihan. Good day, Xerox at mga ka-warriors. God bless, Al-Ulalia. Al-Ulalia ulit Kaya siguro pinanalo nila si BBM. Alam nila, weak ito. At asahan na natin ang walang tigil na tangkang pag-agaw sa gobyerno ni BBM. Mas masidhi yan pagdating sa 3 taon. Tingin ko magiging magulo dahil may pinalutang silang term sharing nung kampanya. Malay natin, kunwari pumayag si BBM dyan para may unity sila. Pero ngayong hawak na ni BBM gobyerno, di napapayag yan. Yun siguro ang hawak ni Alas, ni Duterte. Bukod sa maniobra sa eleksyon. Good day again, Xerox. Pwede. Malapit na magkantahan yan na talagang parang gano'n na yung sinasabi ni Glenn Chong, di ba? Na talagang hindi naging maganda eleksyon noong nakaraan, di ba? Kulang na lang mangumpisal na yung Glenn Chong Oo. Sabihin na niya yung katotohanan Pero parang doon ang tumbok di ba? Mantakin mo ng daya raw si BBM, pero si Sara hindi. Putik yan. Ganun ba? Parang tanga naman yan. Rodelia Alpiloro, sabi niya. Hello po, Xerox. At sa mga hello po, Sir. Xerox at sa mga kabokosing. Huwag na tayong umasa sa Sara Kim. Kitang-kita pagka China niya. Dapat nang putulin mga sungay ng mga DDS. Yan lang, Xerox. Maligayang linggo ng pagkabuhay po. Wala. Mapurol yung pamputol paano? Tamad pa yung mamumutol. Patay tayo dyan. Misael ulit Ang pag-asa ng Pilipinas ay pinakawalan na noon nakaraang eleksyon at siniraan pa. Kaya tiis na lang at dasal. Totoo yan, Misael. Ito. Chupista Bunao, shout out Brother Elias Isyo, shout out. Jeff Ramos Nak, shout out. Jun Lagon, my friend, shout out. Eman Escalona Nak, shout out Sabi ni Chupista Bunao. Good day, Kuya Rox at sa mga ka-warriors. Naku, Kuya Rox, paano ba naman hindi tataas ang rating kung mataas ang bayad sa nagre-rate? Tama. Chupista ulit Kung hindi sila mahuli at ayaw din namang gamitan ng kamay na bakal ni PBBM, ay ang tanging Panginoon Diyos na natin lahat ang hahatol sa kanila. Sana matakot tayo sa pinagagawa ninyo, lalo na sa mga politikong nagtatanggol sa kasamaan. Unang-una na
Si Kimo, patay tayo dyan. Yung Kimo na yan eh, talagang wala sa ayos yan eh, sa totoo lang. Yannick Ordobe, shout out ah. Solid talaga, tunay na hudas ang pamilyang Duterte sa Pilipinas. Sinabi mo pa. Alin Tayam, shout out na ka. Wala yang Sara na yan. Di yan magsasalita kasi malaki ang pakinabang ng pamilya ni Duterte sa China. Malamang si Alan Cayetano ang kasabwat niyan si Digong. Sobrang kapit tuko nung ang dalawang yan. Kaya nga sabi ni Senador Risa, idulog na sa UN ang tungkol sa China na yan. Di ba kumontra ng husto si Alan Cayetano kasi malaki ang pakinabang ni Alan Cayetano at sa mga kasabwat ni Digong sa kasunduan sa China. Mismo. Kalat ni Baya, shout out. Misaki Ramilo, shout out ah. May you have a blessed day. Ingat, sabi ni Kalatni. Kalatni ulit, good morning Karaoke. Batutahin mo na ng gusto Karaoke, sabi niyo. Shout out African Size. Kalatni ulit, wala eh. Weak leader talaga. Baka bukas makalawa ay sa labas na ng Malacanang matutulog yan. Pero pagdating sa pamamasyal at concert ay mabilis pa siyang gumalaw kaysa kay paring Estong at kay paring Jaguar. Patay tayo. Pinapanood, meron pa ba yung dalawang gago na yan, Kalatni? Si Estong at saka si Jaguar? Pares mga baliw din yan eh. Kalahi din yata ni Kibulog yan eh. Federico Mandak, shout out. Habang ang Senado ay kontrolado ng mga abor si Digong, walang mangyayari sa anumang pagpapatawag kay Digong. Puro sila tengang kawali. Kawawa tayo mga Pilipino. Lamang kasi yung mga tanga, mga panatiko, parang nasa ilalim sila ng isang sumpa. Totoo yan, Federico. Federico Mandak ulit oh. Ha? Sana mali ang iniisip ko na baka dahil sa kawalang matibay na at matapang na aksyon ni PBBM laban sa issue ng West Philippine Sea ay ma-demoralize na ang ating mga sundalo at gumawa sila ng ibang aksyon laban kay PBBM. Isipin na lang yung halos 1 oras silang binobomba ng tubig alat at ang sakit at sa mata at balat nun. Nagtataas na nga sila ng white flag pero patuloy pa rin. Tunay na nakakadurog ng puso. Ewan kung nakapanood ito ni PBBM at Sara at Digong. Isa din yan sa strategy ng kampo ni Digong na galitin ang militar at taong bayan para sa pagpapatalsik kay BBM. Sana mali ako. Dahil pag nagkagayon, lalo tayong todas pag pinalitan siya ni Sara. Sana mali ako. God bless po sa ating lahat. Happy Easter. Alam mo, Federico, no? Pwede ano sana. Sana, kung sakaling magagalit ang militar, sila na ang mag-take over ng Pilipinas. Wala nang politiko. Military take over. Mas gusto ko yan. Wala na Senado, wala na Kongreso. Military takeover. Ang uupo, militar, hindi politiko. Pero gaya ng sabi ko, isang matinong militar na magsisilbi sa mga Pilipino. Oo. Ha? Isang matinong militar. Wala eh, kung puro ganyan lang, wala. Puro politiko ang nagpapaandar ng militar. Oh. Kagaya yan, pagdeklara ni Baste ng drug war, patay agad, 7. Oh. Takin mo yun. Sumusunod kayo sa maling utos. Maynaldo Gonzales, shout out. Para sa akin, Sir Rox, hindi na kailangan pang magsalita, Sara.
it's obviously ang seemingly favorable lang din sasabihin yan para sa China. Gagaguhin lang tayo niyan. Alam naman natin mas tahimik, may maitim na balakin. Nonsense na para magsalita pa si Sara. Oo, ang galing mo, Rinaldo. Tama ka. Ewan ko ba, bakit pa nila hintay magsalita yan? Wala naman talaga sasabihin matino yan. O, di ba? Yung kay Kibuloy nga lang, matino ba sinasabi niyan, di ba? Eddie Lim, shout out. Christian Cheng na, shout out ha. Sabi niya, mahina talaga si BBM. Nagbabait-baitan kunwari. Di makapalag kay di napalag kaya sinasamantala rin ng mga hangal na tao. Oh. Renato Messina, shout out ha. Ang mga pinatay ay ang mga tauhan marahil ng mga pulis. Di ba agad ay tukoy nila agad ang madali nilang napatay na nanlaban daw? Wala sa logic, pwede. Diba? Yung mga informer daw, alam nila, diba? Marilo Pabianak, shout out ha. Good evening po tayo at sa lahat ng mga kawaryos. Kaya talagang dapat magkaisa ang mga Pilipino para magluklok ng mga makabayan at may puso sa serbisyo para sa mga Pilipino. Yun po tayo ang sure na makikita tayo sa pag-asa. Na makakita tayo ng pag-asa. Dapat nga po naka-move on na tayo kaso di nila nakita ang tunay na kandidato at may puso ang ating mahal na BP Madam Leni Robredo. Blessed. God bless po tayong lahat. God bless, Marlo Pabian. Ay, mission accomplished mga boss. Magandang gabi po. Dasal. Wala ho tayong magagawa. Yun lang po talaga. Na sana, yun. Anyway, malayo pa po yan 2028 na yan. Marami pa pong mangyayari dyan. Sana, maisipan ni BP Leni na baka yun lang na ano yan. Pinanonood lang nilang magbatuhan sila ng tae. Di ba mga boss? Good night. God bless. Baka yun ang inaano ni BP Leni. Titignan lang yan. Di ba?